Okay, so statics, rigid bodies ulit tayo. Another video for equilibrium of concurrent forces in 2D. So this one's a past board, pero di sa CA, pa sa ECA. March 1996 din yan. So, di ko sure kung lumabas na rin to sa CA o nasa CRF to. Lagay ko na lang, edit ko na lang yung description pag nakita ko siya sa CRF. Okay, so three forces, 20 newtons, 30 newtons, and 40 newtons are in equilibrium. So find the angle between the 30 and 40 newton forces. Ang gagawin natin dyan, gawa muna ako ng ng Cartesian. Okay, forces lang yung binigay, wala nang binigay na no? Wala nang binigay na tawag dito. Figure, yan. Statement lang. Three forces daw, 20, 30, and 40. So kung iisipin mo, paano kaya yan? Paano kaya nangyari yan? So, gawa tayo ng Gawa tayo ng arrow, kulay 2030. Siguro mga ganito yung 20. So, ito yung, wait lang. Ina-end ko yung end ko muna. Sabihin natin, dito yung 20. Mga ganyan siguro. Gawa-gawa lang. Tapos 30. Gawa lang. Ano lang to? Parang estimate lang natin. Tapos syempre siguro baba yung 40. Assume natin na ganyan. Pero ganyan nga ba talaga yung magiging shape niyan? Eto, forces lang yung given. Sabihin natin ito yung 20. 20 newtons. Ano ba yan? 20 newtons, 30 newtons, 40 newtons. No? Oh, tinatanong, angle between 30 and 40 forces. Ayan no, ito daw. Tignan mo yung choices. Acute 30, 28, 40, 25. So, ano kayang gagawin dito? Wala ka ring angle na binigay dyan, no? Ito. Di ba may other way pa para mag-solve ng ganyan? Bukod sa traditional or conventional na by components, di ba pwede rin naman yung force triangle? So, kaya ko ba ito yung force triangle? Ayan, pangit. Hindi kaya. Dayaan ko na lang yan. Pinakita ko lang naman parang initial ano lang yan. Assumption. So, gawa-gawa ka na lang. Basta importante, mag-close siya. So 20 yan. So, 30 habaan natin. Kahit ano, kahit di yan nakaganyan, no? Kahit ano, itsura niyan. Ay, actually, mali pala. Ang tamang pag-connect ng ano natin, ng vectors natin ay, yon head to tail connection. Ang head nito, kukonek mo yung tail ng sa second vector. And then yung head ng second vector, kukonek mo yung tail ng sa last. Okay, ganyan yung ano nila. Kapag hindi yan yung resultant. Kasi magkakaibang force yan eh. 20, 30, 40. Actually, pwede kasi sabi equilibrium, no? Ibig sabihin, parang 20-30. Ibig sabihin nun, parang 20-30. Then, ang resultant niyan ay yung 40. Pero, opposite lang. Ganito yan kapag resultant eh. Ayan, di ba? So, magsa-start ka sa tail nung unang vector and then head nung last vector. So, ayan. So, ang resultant and equilibrium naman kasi, same lang yan ang magnitude, magkaiba lang yan ang direction. So, ayun. Yan lang naman. So, ayan na. Lagay na natin yung value. This should be, ito na yung 20 newtons. Ito naman yung 30 newtons. Ito naman yung gawin natin 40 newtons. Okay? So, anong tinatanong? Angle between 30 and 40. So, ito yun. Pangalanan nating alpha. Alpha. Anong gagawin natin dyan? That is an oblique triangle, di ba? So, neither the vertices are right. So, it's either acute nor obtuse. So, that is an oblique triangle. So, paano yan? Do we have laws of sines and law of cosines?
Ayun, law of sine, or law of cosine. May tangent pa nga eh, pero di na masyado ginagamit yun. Sapat na yung sines and cosines. So, paano ang gagamitin natin dyan? So, take note, given lahat ng sides. Kapag ganun, then may isang angle, oh. Oh, maganda dyan yung cosine law. Anong katapat niyan? Yun yung 20. Oh, dapat okay na tayo dun sa cosine law. 20 squared is equal to sum of the squares ng other two sides. So, that will be 30 squared plus 40 squared, no? Then minus twice ng product ng other two sides, 30 times 40. And then multiply sa cosine ng angle na katapat, no? Side na yun na kinoconsider mo. So that is cosine of alpha, di ba? To solve for alpha, di tayo mag-shift solve dyan. At ganito ko siya ginagawa. Kabisado ko na ngayon eh. Nakabisa ko na yung modified na arrangement nitong cosine law. So, unahin mo lang yung 20 squared. Transpose yung 30 squared tsaka 40 squared. Transpose 30 squared. Transpose 40 squared. Tapos, i-divide mo lang by negative 2 times 30 times 40. Ganun lang. Divide mo sa negative 2 times 30 times 40. Tama? 20 minus 30 minus 40. Ito lang tandaan. Kapag negative to, negative 30, negative 40. Negative din to. Pwede mo kasing pagpalitin yan eh. Pwedeng gawin mo kasi is yung 20 transpose mo doon. So, ang maging positive yung itong 30 and 40. So, kung positive sila, positive din tong dito. Yun, diba? Madali lang pala, madali lang tandaan. Ayun, no? So, 7/8. So, arcos na lang natin yan. Ayun, 28.96. Ang bilis, diba? 28.96. Actually, alam niyo ba yung ano nito? 28 point, yung isa pang Caltech yung ginagamitan ng, ano yun? Complex, pero hindi siya applicable dito. Pag sides lang yung hinahanap dun. 28.96 daw. Ayan, or yung sinasabi ko kanina, pwede ring ano, ito yung negative. Ayun o. Ito ang positive, 30 squared. Ito, transpose mo yung 20, 30 squared plus 40 squared, transpose si 20 squared. Ito transpose din sa kabila, di-divide mo na lang. 30 squared plus 40 squared minus 20 squared. Pwede rin yun. Divide mo sa positive naman. Pares lang yun sila. 7/8 din yun. Ayun. Ayun na yung angle in between. So, paano natin yan ayos ilalagay kapag dito, gagawin natin yung Cartesian ano niya. Duplicate ko na lang. Ito yung 20 daw. Siyempre, kung concurrent forces yan, yung ganito may itsura niyan. Nalayo na yung angle, no? Ayan, ganito. Tama nga lang din yung kanina. Medyo magkaiba lang yung orientation. Di naman kasi, ayun medyo, ayun pala, yung 40 pala ay, ayan. So, ito yung tinutukoy na angle in between, wait lang, nawala ako. Ito yung 20, ito yung 30, and ito naman yung 40. Tama? So, ang tinutukoy na angle is kapag in-extend mo to. Though, same lang din yan, di ba? Sa supplementary. Parang supplementary lang din yan. Ayun, no? Pag in-extend mo to, ito kasi yung nakuha natin eh. Baka pag, tama ba yan? Ito, tapos, ayun. So, ito yung nakuha natin na alpha. Ito. Ano ba yan? Alpha. Alphahin ko na lang. Ganyan. So, ayun siya. Then ito, mahirap talaga siya gawin kapag ginamit mo yung conventional, yung by equilibrium equation. So, may cases na maganda gamitin ang forced triangle. Like this. Mabilis. Ganyan siya. Alpha 2, tas ito naman yung angle between between 20 and yung 40. Pwede rin natin kuhain yun. Di magano ka na lang. Sige, try nga natin. Pero bilugan ko na yung sagot dito. 28.96. So, pag solve naman natin yung angle nito, magkakaroon kong beta. So, opposite niya naman is si 30 squared, no? So, 30 squared
equals a sum of the squares ng other two sides, 20 squared plus 40 squared. Tama? 30 squared, 20 squared plus 40 squared, minus twice ng 20 times 40. And then cosine of the beta. Beta naman hinahanap natin ay... So, modify lang natin to 30 squared minus 20 squared minus 40 squared. Ayan, minus 20 squared minus 40 squared over negative 2 times. 20 times 40 naman. Ito naman yung mababago. 11 over 16. So, our cost na lang. 46.57. 46.57 degrees. Wala lang. Nakompleto lang natin yung answers. So, shift. Lagay ko na lang sa B. Tapos yung isa di ko in-store, no? Arcos. Lagay ko nga sa A. Kaya alpha, beta yan. Alpha, beta. So, syempre, yung gamma, kung papangalan mo yung gamma or C, eh di, madali na lang yan. Alpha, beta, gamma. Oh, that is just supplementary. 180 minus alpha minus beta. Tama ba? Alpha, beta, gamma. Oh, which makes sense. Obtuse talaga siya. 104. Tama. Yan lang yung obtuse. Ay, pala, obtuse pala siya. Di pala siya akit, no? Yan. So, saan naman yung banda? 20, 20, 20, ano yun? Between 20 and 40. So, ito yun. Pag in-extend mo si 40. O, di ba may tanong na ganyan din? O, ayun. So, pwede mo kasing ang treatment dyan is may ganito rin yung way eh. Kumbaga, i-rotate mo rin tong, ay, pwede ba? Ay, tanggal. Pwede mo rin kasing i-rotate yung axis. Ganda rin nun. I-rotate mo yung axis para makuha mo yung alpha and beta dito. O, ganun siya. So, pwede mo siya ma-solve din. May ganun na way. Pero mas mabilis talaga kapag ganito mo na lang siya. So, kung given naman yung tatlong forces, ito. Parang same yan dito sa nauna. Eh, no? Di ba? Mas mabilis siya kapag 2030. Ayun, kung mas mabilis siya kapag nag-cosine law tayo dito. Ginamit ko lang kasi sine law eh. Ayun, mabilis yan kapag nag-cosine law ka. Makakuha mo na agad yung alpha. Kasi, ayun, no? Napakabilis niyan. Pag kinosine law natin yan. Na-sine law lang naisip ko nung time na yan. Sige. So, ito, gawin natin. Ganun lang. Parehas lang yan sila. Kaya na yan. Or, ganito siya nangyari. Kapag ita-transfer mo siya dito, tingnan mo, mag-merge yan. Kapag tin-transfer ko siya dito, tapos ito dito, minerge lang. Tapos ito rito. So ito naman yung alpha and, ay, putek. Putol. Kailangan ko putulin. Alpha and beta. Ayun. Kita naman siguro, no? Ang pangit kasi ng pagkano. Ayan. Ito yung buong, ayan o. Sakto siya nag-merge. Ganun lang. Tapos yung ano naman dito. Wherein, ano lang siya. Yung kabila lang yung na-cover niya. Hopefully gets naman yun. Gain lang siya. May way talaga na mas mabilis kapag nag-force triangle ka na lang. So, ayun. That's it for this problem. Hope you learned something. Thank you.